Si ano po, si nagdidiman. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling yung hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Hindi na to, bago. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based Misinformation Combative Alliance. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Isa si Attorney Roque daw. na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Sa Hindi na akin to, naman ho, bago. ang naging role. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa kanyang, yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So, does it mean that the President was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So, hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved,
ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Salamat po. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, may we get a statement on the kidnapping and murder of businessman Mr. K? Confirmed just today by Secretary Remulla. Nagkausap po kami, kanina lamang po, ni General Torre at saka ni General Jean Fajardo. At ang una po nilang sinabi sa akin ay magkakaroon po sila ng sariling press conference. At nung mga panahon na hindi po sila nagsasita ay dahil yun daw po ang bilin ng pamilya. Pero ngayong araw po na ito ay magkakaroon sila ng sariling press conference at ang pinakahuling update po sa akin ay meron po silang case conference na nagaganap as of 10 o'clock or 10:30. The Filipino-Chinese business community expressed alarm over what they call a spate of kidnapping incidents. Sa bilang po nila, 12 so far this year. What does the palace have to say about this, and are we going to take stronger measures to respond to this? Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po ma-lessen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. The Philippine Coast Guard on Tuesday said that it has spotted another Chinese research vessel sailing sa Cagayan Province. Na-detect po ito sa pamamagitan ng dark vessel detection technology from Canada. And it is the second ship that entered the northern economic zone ng Pilipinas. Ano po ba yung reaction dito ng Malacanang? Parang persistent na po yung presence ng mga Chinese research vessel sa ating teritoryo. Opo, sa mga ganyan pong mga issues po ay ipapaubaya po natin sa ating Philippine Coast Guard at nakikipag-ugnayan po tayo sa ngayon kay Commodore Tariela at malamang po maya-maya lamang po ay ibibigay namin sa kanya ay sa inyo ang kanyang mensahe. Sakaling mapatunayan na nagsasagawa nga talaga ng marine scientific research ang Chinese vessel na yon, ano po ba ang magiging hakbang ng pamahalaan? Sa ngayon po ay aalamin po muna natin, hindi po tayo pwede mag-speculate at ito po ay sensitibong issue. Kapag ka po napatunayan at meron po ng imbestigahan at meron na po tayong data, ibibigay po namin sa inyo ang sagot agad-agad po. Thank you po, ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, lately marami pong mga kandidato for the midterm elections ang napapansin because of their misogynistic or insensitive comments made during their campaign. Ano po ang reaction dito ng palasyo at kung may panawagan din po tayo sa mga kandidato? Paano nga ba ang ganitong klaseng pananalita noon ay pinapalakpakan? Parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga leader na nagsasalita ng walang karespe-respeto, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke, ang pambababae ng mga kalalakihan. Ginagawa ring issue at katatawanan ang mga rape na sitwasyon. Hindi na po ito dapat. Hindi po dapat nagawing idolo ang mga ganitong klaseng tao. Hindi po dapat ito pamarisan. Hindi na po dapat ito pinapalakpakan. Kung nagawa ito dati at pinapalakpakan, hindi na po sa panganahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat itong mangyari. Kaya ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Dapat pong mapanatili ng bawat isa, ng bawat kandidato, lalo-lalo na pa mga kandidato na nagnanais na maging leader ng bansa. Dapat ipagpatuloy nila ang pag-promote ng respeto, ng integridad at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. So masaya po ang Pangulo dahil po mabilis din pong umaaksyon ang COMELEC patungkol po dito sa mga walang karespe-respetong pananalita ng ibang mga kandidato. On another topic,
On the tariffs din po, President Donald Trump kasi just announced a 90-day pause on the sweeping tariffs imposed on almost all countries except for China. Ano po ang reaction dito ng government? How is the government taking this? And acceptable po ba yung 10% na blanket na tariff rate for the Philippines, at least for this 90-day period? Mamaya po ay muli natin kakausapin si Secretary Go at tatanungin po natin. Natanong ko po yan kanina at sabi nga po niya ay kababasa lang po yata niya kanina ng balita at kakausapin din po niya ang Pangulo patungkol po dito. Mr. Romero, Philippine Star. So, wala pa po tayong concrete measures on tariff sa US so far. So, pinag-uusapan parang as we speak, no, Yusek? I was supposed to ask about that later. A while ago. Opo, nandito po kasi kanina si Secretary Go at siya po nagpaliwanag patungkol po sa mga maaaring gawing aksyon ng administrasyon patungkol po dyan. Okay. So, yeah. Regarding yung sa misogynistic comments, you're saying it was cheered, no, before. So, are you attributing it to our former president, yung mga ganong uri ng komento? Para sa record lang po. Wala po akong sinasabi na particular na tao. Kung yun po ang nasa sa isip po ninyo, yan po ay karapatan nyo pong mag-isip at mag-judge kung ano man po yun nasa isip po ninyo. Okay, so the president himself said it was unacceptable yung mga ganong uri ng mga pananalita. pintos. Opo, sinabi niya po. At tinanong po natin siya kanina kung ano ang kanyang mensahe, yun daw po ay unacceptable. Okay, salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan. Sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social. Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay
di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test.